Nahiya si Yan Tang sa nais ipagawa sa kanya ng ating bida na hulaan kung ano ang ginawa niya sa katawan ng Thunder Skylark. Sinabi rin niya na tumigil na ang ating bida sa pagbibiro dahil hindi niya kailangan ang bagay na ginawa niya, lalo na't siya ang tagapagmana ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya, dapat tandaan ni Joe Fan na kahit mamatay man siya, hindi siya magpapasalamat sa ating bida. Sumigaw rin siya na kahit kainin pa siya ng isang halimaw, hindi niya tatanggapin ang ibibigay ng ating bida. Agad namang tumalikod si Joe Fan at sinabing tumahimik na lang siya. Tinanong ni Yan Tang ang ating bida kung alam ba niya ngayon ang ika-16 na kaarawan ni Ning-er. Ipinabatid niya rin na ito ang dahilan kung bakit nalungkot si Ning-er kanina nang makita niya ang pagprotekta ng Thunder Skylark sa kanyang mga itlog. Lumapit si Joe Fan kay Ning-er at sinabing tamang-tama ang pagkakataon na ito. Bilang older brother, kailangan niyang magbigay ng regalo sa kaarawan ni Ning-er. Inilabas ni Joe Fan ang singsing na ginawa niya at sinabing sana ay magustuhan nito ni Ning-er. Nagulat si Ning-er nang makita niyang umiilaw ang singsing na ibinigay ng ating bida. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at ipinaliwanag na ang singsing na ito ay isang storage ring na gawa sa katawan ng Thunder Skylark. May kakayahan itong magtago ng mga bagay at pati na rin ang mga buhay na nilalang. Sinabi rin ni Joe Fan na naiiba ito sa karaniwang storage ring na makikita sa mga pamilya dahil ang paraan ng paggawa nito ay komplikado at hindi ito magagawa ng ibang nagbebenta nito. Ang mas mahalaga pa, maaari nilang itago ang kanilang aura sa loob nito kung kinakailangan. Ipinaliwanag rin ng ating bida na ang mga singsing na ito ay pareho ang enerhiya na gamit kaya magkakaroon ito ng reaksyon kung ang dalawang singsing ay magkalapit. Lumabas ang pawis sa mukha ni Yan Tang dahil nakakamangha ang singsing na ito. Naisip niyang gusto rin niya nito. Ang mas malala pa, para itong isang couple ring, kaya hindi niya maaring hayaan na silang dalawa lang ang may ganito kaya agad niyang hiniling sa kumag na ito na bigyan rin siya nito. Ngunit hindi pumayag si Joe Fan sa hiling niya at sinabing hindi naman niya kaarawan ngayon kaya hindi niya ito bibigyan. Ngunit agad na sinabi ni Yan Tang na hindi niya maaaring hayaan na silang dalawa lang ang may singsing na ito kaya dapat siyang bigyan ng ating bida. Dahil kung hindi niya ito ibibigay, kukunin niya ang singsing na suot ni Joe Fan. Agad namang ibinato ni Joe Fan ang isa pang singsing kaya nagulat si Yan Tang. Nang buksan niya ang kanyang kamay, nakita niyang ito nga ang kaparehong singsing na ibinigay niya kay Ning-er. Sinabi ni Joe Fan na tatlo silang nagkaroon ng kasunduan na magsasama silang hanggang sa kamatayan kaya ginawa niya ang mga singsing na ito bilang simbolo ng kasunduan na ito. Nahiya si Yan Tang kaya agad na lang siyang tumalikod upang hindi ito makita ng ating bida. Nagpasalamat rin siya dahil sa ibinigay niya. Agad ring sinubukan ni Yan Tang na paganahin ang ilaw ng kanyang singsing habang nilalapit niya ito kay Ning-er. Biniro naman ng ating bida kung nasaan na ang sinabi niya kanina na magpapakain siya sa halimaw kung tatanggap siya ng bagay mula sa kanya. Ngunit muli namang nainis si Yan Tang kaya ang dalawa ay muli na namang nag-away. Napaisip si Ning-er na ang bagay na ito ay isang magandang alaala na ngayon lamang niya naranasan. Kaya kung kaya lamang niyang ihinto ang oras, gagawin niya ito. Samantala, isang lalaki naman ang natuwa nang makita ang ating bida kasama ang dalawa. Kaya agad na siyang naglakad palayo at pagkatapos nito ay umalis siya kasama ang isang malaking ibon, ang parehong ibon na sumagip sa tatlo noon sa Seventh Ghost. Matapos ang ilang buwan, narating na rin ng tatlo ang unang area ng Spirit Mountain. Kaya nasabi na lang ni Joe Fan na kapag nakalabas na sila sa lungsod ng Qingming ay tiyak na magiging ligtas na silang tatlo. Naisip rin ni Joe Fan na kahit nabigo ang kanyang misyon na mapaamo ang Thunder Skylark, nagtagumpay pa rin siya dahil nakuha niya ang itlog nito na maaari niyang mabuhay. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Ning-er dahil natatakot siya na baka gumawa ng patibong ang Seventh Ghost dahil sa kinalaban nila ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na sa tingin niya ay hindi ito ginawa ng Elder. Dahil noong bago matapos ang laban nila ay parang takot na ibon ng Elder habang tumatakas ito. Kaya sa tingin niya ay nakaramdam ito ng isang malakas na halimaw kaya umalis ito kaagad. Sa tingin rin niya ay maaaring inakala na ng Elder na mamamatay na silang tatlo dahil sa halimaw na ito kaya sa tingin niya ay hindi na sila hahabulin pa ng Elder na ito. Nagtaka naman si Yan Tang at nagtanong siya kung ano ang halimaw na nagligtas sa kanila. Ngunit agad naman ito na sinagot ng ating bida na kahit siya ay hindi ito alam. Tinanong rin ni Joe Fan si Ning-er kung saan niya gustong pumunta pagkatapos niyang makalabas sa lungsod ng Qingming. Agad naman na sinabi ni Ning-er na kung saan man siya magpunta ay doon rin ang kanyang magiging destinasyon. Nagulat naman dito si Yan Tang at kanyang inalok si Ning-er na sumama na lang ito sa kanya sa Jianhao Mansion.
Dagdag pa niya na maaari niya ring isama ang kanyang pamilya doon kung gusto niya. Natuwa naman si Ning-er nang marinig ito kaya sumang-ayon na lang siya dito. Iminungkahi rin ni Ning-er sa ating bida na sumama rin siya at pasyalan nila ang Jianhao Mansion ng kanilang brother Yan Tang. Ngunit agad naman itong tinanggihan ni Zhou Fan at kanyang sinabi na may ibang bagay pa siyang gagawin kaya bahala na ang tadhana sa kanilang pagkikita muli. Nalungkot naman si Ning-er nang marinig ito. Kaya nang makita ni Yan Tang ang kanyang reaksyon ay sinabihan niya si Zhou Fan na iniimbita niya pa rin ito na pumunta siya sa kanyang bahay. Dagdag pa niya na kung kapatid nga ang turing niya sa kanya ay dapat siyang bumisita sa kanila. Ngunit agad naman na nagbiro ang ating bida na hindi siya ang kapatid niya. Isang malakas na pagsabog ang naramdaman ng tatlo at pinatigil sila ng tao sa kanilang harapan. Nagulat naman ang tatlo sa kanilang nakita at nagtaka sila kung ito ba ang seventh ghost. Ngunit nang mawala na ang mga usok ay isang matandang lalaki ang nagbigay babala na huwag na silang umasa na makakalabas sila ng buhay sa lugar na ito. Ang matandang ito ay nagpakilala bilang ang champion ng langit. Nagtaka naman si Zhou Fan kung sino ang tao na ito kaya agad niyang tinanong si Yan Tang kung elder ba ng Yuming Valley ang matandang ito. Ngunit agad naman na sinabi ni Yan Tang na hindi niya rin alam dahil ngayon niya lang nakita ang pagmumukha ng matanda na ito. Napaisip naman si Zhou Fan na kahit hindi nila kilala ang matanda na ito, isa lamang ang tiyak niya, ito ay talagang may galit sa kanila dahil makikita sa mga mata nito ang matinding galit. Kaya nasabi na lang ng ating bida na talagang kalaban ang tao na ito. Ngunit bigla namang nagulat si Zhou Fan nang tawagin ni Ning-er ng lolo ang matanda na ito. Agad rin siya na tumakbo papalapit dito na siyang ikinagulat ng dalawa. Napasigaw naman sa gulat si Zhou Fan at ito ay nagtanong kung ang matanda ba ang Champion of Heavens ng Zhu family, si Zhu Dingtan. Agad naman na niyakap ng matanda si Ning-er at tinanong niya ito kung saan siya nagpunta dahil ilang buwan na siyang naghahanap sa kanya ngunit hindi niya ito makita. Agad naman na humingi ng paumanhin si Ning-er dahil sa kanyang ginawa. Tiningnan ni Ding Tian ang dalawa nang may galit at tinanong si Ning-er kung may masamang ginawa ba sa kanya ang dalawang kumag na ito. Ngunit nahiya si Ning-er at sinabi niyang wala. Bigla namang tinawag ni Ding Tian ang atensyon ng dalawa at tinanong kung sino sa kanila ang bumugbog sa kanyang apo na si Zhu Gang. Agad na itinuro ni Yan Tang si Zhou Fan at sinabing siya ang gumawa nito dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang apo. Naisip na lang ni Zhou Fan na talagang duwag ang batang ito. Agad na humingi ng tawad si Zhou Fan at sinabing nang mangyari ang kanilang laban ay hindi pa niya alam ang tunay na relasyon ni Ning-er sa kanya kaya nagawa niya ito. Nagtanong ang matanda kung siya rin ba ang nagtanan sa kanyang apo. Nagulat si Yan Tang nang marinig ito, kaya agad niyang hinawakan si Zhou Fan at inutusan siyang magpaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Tinanong rin niya si Zhou Fan kung kailan pa sila ni Ning-er nagkaroon ng ganitong relasyon. Nagtaka ang matanda sa reaksyon ni Yan Tang kaya tinanong niya si Ning-er kung ano ang relasyon niya rito. Dahil parang mas galit pa ito sa kanya. Namula ang mukha ni Ning-er at naisip niyang isang tanga lamang si Yan Tang kaya hindi niya magagawang sabihin ito sa kanya. Agad na kinurot ni Zhou Fan ang mukha ni Yan Tang upang paalisin ito sa harap niya. Sinabi rin niyang huwag niyang bigyan ng ibang kahulugan ito dahil hiningi niya lamang ang tulong ni Ning-er upang maging guide niya. Nang marinig ito ng matanda, sinabi niyang dahil tinulungan ni Zhou Fan ang kanyang apo, kakalimutan na niya ang ginawa niya. Pagkatapos nito, agad na hinawakan ng matanda ang kamay ni Ning-er at sinabing kailangan na nilang umuwi. Agad na pinigilan ni Zhou Fan ang matanda sa pag-alis nito. Nagalit ang lolo ni Ning-er kaya tinanong niya si Zhou Fan kung ano na naman ang kailangan niya. Agad na sinabi ni Zhou Fan na hindi niya maaaring pauwiin si Ning-er. Dagdag pa niya na mas makakabuti sa kanila na huwag niyang dalhin pabalik sa kanilang pamilya si Ning-er. Nagtanong ang matanda kung ano ang ibig sabihin ng ating bida sa sinabi niya. Ipinabatid ni Zhou Fan na silang tatlo ay nakalaban ng elder ng Yuming Valley, ang seventh ghost. Dagdag pa niya na nakita rin ng elder na ito si Ning-er kaya kung malaman niya na buhay siya ay tiyak na mas mapapahamak ang kanilang pamilya. Sinabi rin ni Zhou Fan na maaaring bumalik lamang sila para sa kanilang kamatayan kung ginawa niya ito. Napuno ng pawis ang mukha ng matanda nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Tiningnan niya rin ang mukha ni Ning-er upang malaman kung totoo ba ang sinasabi ng bata na ito. Ngunit agad namang sinabi ni Ning-er na tama nga ito. Dahil dito, parang nawala ang buong lakas ng matanda dahil sa takot na kanyang naramdaman. Kaya bigla siyang bumagsak sa lupa at agad siyang tinanong ni Ning-er kung may problema ba. Agad na humingi ng paumanhin si Ning-er dahil sa nagawa niya. Ngunit bigla namang nagbago ang reaksyon ng kanyang lolo.
Sinisi niya ang dalawa dahil sa tingin niya ay nangyari ito dahil sa kanila. Kaya biglang umatake ang matanda sa ating bida upang patayin sila at ibigay sa seventh ghost ang kanilang mga bangkay upang patawarin sila ng mga ito. Agad na ginamit ni Joe Fan ang kanyang invisible phantom step at tumalon ito sa itaas upang iwasan ang atake ng matanda. Dahil dito, wala namang natama ng atake ng matanda, sa halip ay nawasak lang niya ang bato gamit ang kanyang spiritual martial arts. Ngunit hindi dito natapos ang atake ng matanda dahil agad niyang inatake muli ang mga ilusyon ng ating bida gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit nagulat na lang ang matanda nang mapansin niya na wala sa mga ito ang totoong katawan ng ating bida. Agad namang ginamit ni Joe Fan ang pagkakataon na ito upang pumunta sa likuran ng matanda. Namangha ang matanda dahil mukhang may kakayahan sa pakikipaglaban ang bata na ito. Sa tingin niya rin na mukhang ito ang dahilan kung bakit natalo ang kanyang anak dahil kahit na mahina ito ay magaling ito makipaglaban. Agad namang ginamit ng ating bida ang kanyang slash attack ngunit nagulat na lang siya nang biglang mawala ang matanda. Bigla namang lumitaw sa likuran ng ating bida ang matanda at makikita ang agwat nila pagdating sa bilis. Pagkatapos nito ay inatake na ng matanda ang likuran ng ating bida kaya siya ay napasukan ng dugo dahil sa lakas ng atake na ito. Agad rin na tumilapon ng ating bida dahil sa lakas ng impact ng atake ng matanda hanggang siya ay bumangga sa malaking bato. Agad namang lumapit ang matanda sa kanya at kanyang sinabi na dito na magtatapos ang kanilang laban. Ngunit bago pa man mapatay ng matanda ang ating bida ay bigla namang napansin niya ang papalapit na atake ni Yan Tang. Napansin rin niya na ang martial arts na gamit ng batang ito ay katumbas ng isang Xuan Jia martial arts na nasa mataas na antas. Isang malakas na pagsabog rin ang naging resulta ng atake ni Yan Tang nang tumama ito sa lupa ngunit nagulat na lang siya nang mapansin niya na wala na doon ang matanda. Mabilis namang sumulpot ang matanda sa likuran ni Yan Tang at agad niya ring inatake ito gamit ang kanyang palm technique kaya tumilapon na lang pababa si Yan Tang, pagkatapos nito ay isang malaking pagsabog rin ang naging resulta nang bumagsak ang kanyang katawan. Pinilit na tumayo ni Yan Tang ngunit agad niyang naramdaman ang malaking pinsala sa kanyang katawan. Naisip naman ni Joe Fan na kahit anong gawin nila ay hindi nila matatalo ang matanda na ito dahil nasa antas na ito ng Heavenly Profound Realm, kaya kahit gamitin man nila ang kanilang buong lakas ay malaki ang agwat ng lakas nila. Naisip rin ng ating bida na kung hindi lamang siya nagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyaring laban nila ng Seventh Ghost ay wala sana sila sa ganitong pangyayari ngayon. Kaya nagtaka na lang siya kung ano kaya ang kanyang maaaring gawin. Agad namang bumaba ang matanda at kanyang sinabi na huwag sana siyang sisihin ng ating bida sa gagawin niya dahil ang dapat nilang sisihin ay ang kanilang mga sarili lamang. Lumabas ang mga pawis sa mukha ng ating bida at kanyang naisip na talagang papatayin sila ng matandang ito. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit ang matanda ay agad namang sumigaw si Ning-er na tigilan na niya ito. Dahil kung hindi ay papatayin niya ang kanyang sarili kung hindi pinakawalan ng kanyang lolo ang mga kaibigan niya. Nagulat naman ang matanda nang makita ito kaya tinanong niya si Ning-er kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi rin niya na kapag hinayaan niya ang dalawang ito na mabuhay, tiyak na mamamatay ang kanilang pamilya sa kamay ng Yuming Valley. Ngunit agad namang binalaan ni Ning-er ang matanda na kung maglalakad pa siya sa kanilang dalawa ay itutuloy niya ang pagpatay sa kanyang sarili sa kanyang harapan. Natakot naman dito si Yan Tang kaya agad niyang inutusan si Ning-er na huwag itong gawin. Nanginginig naman sa takot ang matanda at kanyang sinabi na wala silang magagawa dahil hindi nila maaaring magalit ang Seven Noble Families, kaya dapat niya silang patawarin sa gagawin niya. Nang marinig ang sinabi ng matanda ay agad namang tumawa si Joe Fan na siyang ikinagulat niya. Nagsaad rin si Joe Fan na kung akala niya ay maliligtas ang kanilang Zhou family kapag pinatay niya silang dalawa ay nagkakamali siya doon. Dahil kapag ginawa niya ito ay mas lalong mapapadali lamang ang kanilang pagkawasak. Nagtaka ang matanda nang marinig ito kaya nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Agad namang itinuro ni Joe Fan si Yan Tang at sinabi niya na ang lalaki na ito ay nanggaling sa Jianhao Mansion, isa sa mga noble ng Seven Families. Kaya tinanong muli ni Joe Fan ang matanda kung kaya nga ba talaga niyang kalabanin ang isang malaking pamilya kapag pinatay niya ang lalaki na ito. Hindi naman dito naniwala ang matanda at sinabi niya na sa tingin niya ay niloloko lamang siya ng mga ito. Dagdag pa niya na kung mayroon ngang mga tagapagmana ng Seven Families na magpunta sa kanilang lungsod ay tiyak na malalaman niya ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan na ang mga disciple ng Seven Families ay nakakalat sa ibang parte ng kontinente at sa tingin niya ay walang sino man ang obligadong magpaalam ng kanilang lokasyon.
Tinanong rin ni Joe Fan kung hindi ba nakita ng matanda ang klase ng espada at martial arts na ginamit ng lalaki na ito. Kaya tumawa na lang si Joe Fan at sinabihan ang matanda na kung hindi siya naniniwala ay patayin na niya ang lalaki na ito. Ngunit isa lamang ang dapat niyang tandaan, ang kanyang aksyon ay ang magiging katapusan ng kanyang buong pamilya. Dagdag pa ni Joe Fan na kahit nahulihin man sila ng matanda at ibigay sa Yuming Valley ay hindi ito tatanggapin ng Yuming Valley, dahil maaari itong pagsimula ng digmaan sa gitna ng dalawang pamilya. Kaya tinanong niya ang matanda kung sino sa tingin niya ang magiging scapegoat ng Yuming Valley pag nangyari yon. Bigla namang natahimik ang matanda nang marinig ito at agad siyang lumuhad sa harapan ng dalawa upang humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. Ipinabatid rin niya na nagawa lamang niya ito dahil hindi niya alam ang pagkatao ng dalawa. Bigla namang tiningnan ni Joe Fan si Yan Tang at sinabihan ito na kung nais niyang mailigtas si Ning ay dapat siyang umarte bilang isang noble. Agad itong ginawa ni Yan Tang upang takutin ang matanda. Agad namang tumakbo si Ning sa kanyang lolo nang makita niya na lumuhad ito. Kaya tinanong niya ang dalawa kung ano ang ginagawa nila. Ngunit agad namang pinigilan ng dalawa si Ning at inutusan nila itong tumahimik muna. Nilapitan ni Joe Fan ang matanda at tinanong niya ito kung alam ba niya kung ano ang posisyon ni Yan Tang sa Jianhao Mansion. Dahil kung alam niya lang kung sino ang sinaktan niya ay tiyak na masasabi niya na talagang magiging katapusan na ng kanilang pamilya. Tiyak niya rin na hindi sila hahayaan na lang ng Jianhao Mansion dahil sa ginawa niya. Nang marinig ito ay natakot ang matanda kaya agad siyang humingi ng paumanhin sa kanilang dalawa dahil sa nagawa niya. Dagdag pa niya na hindi niya alam ito. Tinanggap ito ni Joe Fan ngunit sinabi niya na dadalhin nila si Ning sa kanilang pag-alis. Nagsimula na ring umalis si Joe Fan at pinaalala sa matanda na dalawa lamang ang kanyang pagpipilian, ang bumalik ito sa Yuming Valley o lumipat ang kanilang pamilya sa Jianhao Mansion bilang bagong pamilya na kanilang susundin. Bigla namang hinawakan ng matanda ang paa ni Joe Fan at nagmakaawa na huwag niyang dalhin si Ning Dagdag pa niya na hindi na mahalaga kung nagkaroon man ng alitan si Ning sa elder, dahil kung kukunin nila si Ning ay talagang mawawasak ang kanilang pamilya. Dagdag pa niya na wala siyang pakialam kung magalit man ang Jianhao Mansion sa kanila, kaya hindi siya papayag dito. Nagulat naman dito si Joe Fan nang marinig ito at naisip niya na maaaring nais ng matanda na ibigay si Ning sa Yuming Valley. Kaya agad niyang kinuha ang espada ni Yan Tang at itinapat ito sa mukha ng matanda. Nagulat naman dito ang matanda dahil hindi niya alam ang iniisip ng bata na ito. Agad namang lumapit si Yan Tang sa ating bida at tinanong niya kung nababaliw na ba siya. Tinanong niya rin ang ating bida kung bakit nais niyang patayin ang matanda kahit ang tanging layunin lang nila ay takutin ito. Agad namang pinatahimik ni Joe Fan si Yan Tang at sinabihan ito na makinig ng mabuti sa sasabihin niya. Agad namang tinawag ng ating bida ang atensyon ng matanda at tinanong niya ito kung ano ang balak niyang gawin kay Ning Agad namang sinabi ng matanda na alam niyang gusto nilang dalawa si Ning ngunit siya ay engaged na sa young master ng Yuming Valley kaya hindi ito maaaring mangyari. Ipinaliwanag rin niya na may kasunduan na sila ng Yuming Valley na magkakaroon ng kasal si Ning sa kanilang young master pagtungtong niya ng 16 na taong gulang. Kaya ito ang rason kung bakit hindi niya maaaring hayaan na lang na kunin nila si Ning Nagtaka naman si Joe Fan nang marinig ang kasal na ito. Sumigaw naman ang matanda at sinabi na kapag hindi natuloy ang kasal na ito ay tiyak na ito ang magiging dahilan ng pagkawala ng kanyang buong pamilya. Nagtanong naman si Yan Tang kay Ning kung ito ba ang dahilan kung bakit siya naglayas sa kanila. Yumuko naman ang matanda at nagmakaawa siya sa dalawa na huwag nilang kunin si Ning Naisip naman ng ating bida na mukhang hindi naman nagsisisi ang matanda na ito. Tinanong naman ni Yan Tang si Joe Fan kung sa tingin niya ba ay totoo ito. Agad namang sinagot ito ng ating bida na sa tingin niya ay ganito nga ang sitwasyon. Ngunit nagtaka naman si Yan Tang dahil alam niyang hindi lang ganoon kadali ang magkaroon ng isang kasal mula sa 7 families. Nagpahayag naman si Joe Fan na talagang tanga si Yan Tang dahil hindi niya alam na ang kasal na ito ay hindi totoo. Sinabi rin ni Joe Fan na kung totoo ngang naisikasal ng Yuming Valley ang kanilang disciple kay Ning ay matagal na nila itong ginawa. Tinanong rin ni Joe Fan ang matanda kung may nakita na ba siyang mga babae na kinasal sa Yuming Valley na nakabalik ng buhay sa kanilang pamilya. Nagulat naman dito ang matanda nang mapagtanto niya ang nais ipahiwatig ng ating bida. Sinabi rin niya na ang Yuming Valley ay isang mataas na pamilya at ito ang namumuno sa kanilang lungsod, kaya ang kanilang pamilya ay walang kakayahan na tanungin ang mga ito ng mga kondisyon. Dagdag pa niya na sa ngayon ay nakatakda na ang kanyang apo sa kanilang young master kaya hindi na niya pakikinggan pa ang mga sasabihin ng ating bida.
Tumawa naman si Joe Fan nang marinig ito at tinanong ang matanda kung ano kaya ang magiging reaksyon niya kung sasabihin niya na ang mga babae na ikinasal sa Yuming Valley noon ay mga patay na. Kaya tinanong niya muli ito kung nais niya pa rin bang ibigay si Ning sa kanila. Nagulat naman ang matanda nang marinig ito at tinanong kung bakit naman ito gagawin ng Yuming Valley sa kanila. Alam rin nila na ang pamilya nila ay sobrang loyal sa kanila. Itinaas naman ni Joe Fan ang kanyang mga kamay at sinabi na dahil sa tiwala nila sa kanila kaya nila ito ginagawa. Dagdag pa niya na si Ning ay isa lamang furnace na gagamitin nila upang mapataas ang kanilang lakas. Napasigaw naman sa gulat ang dalawa nang marinig nila na gustong gawing human furnace ng Yuming Valley si Ning. Ipinaliwanag ni Joe Fan na bilang mga demon cultivator, may isang skill sila na may kakayahang magkolekta ng espiritu at kaluluwa ng tao. Ngunit dahil may balanse silang dapat na gawin tungkol sa yin at yang, kapag nasira ito ay maaaring magdulot ito ng kamatayan sa demon cultivator. Kaya kailangan nila ng isang tao na may pinakadalisay na kaluluwa upang pataasin ang kanilang cultivation. At sa edad na 16 ng babae ay ito ang magiging magandang edad upang magawa ito. Napatanong naman si Yan Tang kung gagamitin ba nila si Ning upang magawa ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan na ang pagkakataon na gagawin nila ito kay Ning ay mataas. Tinanong rin ni Joe Fan si Yan Tang kung natatandaan niya pa ba ang martial arts na ginamit ng 7th Elder sa kanila, dahil ang martial arts na ito ay isang Zuan-tier martial arts skill. Ngunit hindi pa ito malakas dahil sa tingin niya ay hindi pa kumpleto ang teknik na ito. Kaya sa tingin niya ay hindi pa sapat ang human furnace na kanilang nagamit upang makumpleto ito. Natakot naman dito si Yan Tang dahil hindi niya inaasahan na ito ang mangyayari kay Ning at ganito kademonyo ang Yuming Valley. Kahit na ang lolo ni Ning ay hindi rin makapagsalita nang marinig ito. Makalipas ang ilang sandali ng pag-iisip, nagpahayag naman ang matanda na kung totoo nga ang sinasabi ni Joe Fan ay dapat siyang umalis sa lungsod na ito. Ngunit umiyak naman si Ning dahil ayaw niya ito. Ngunit agad naman na sinabi ng kanyang lolo na huwag na siyang mag-alala sa kanila. Dahil siya na mismo ang makikipag-usap sa Yuming Valley tungkol dito, hinawakan niya rin ang ulo ni Ning at sinabi na huwag na siyang bumalik sa kanilang pamilya. Biniro niya rin ito na kapag bumalik siya ay talagang ipapakasal siya nito sa Yuming Valley. Pagkatapos ay agad nang umalis ang kanyang lolo sa gubat, pinigilan naman siya ni Ning na huwag itong umalis ngunit tuluyan nang umalis ang lolo niya. Tinawag rin ni Ning ang atensyon ng ating bida at tinanong kung malalagay ba sa panganib ang kanyang lolo at ama. Ipinaliwanag naman ni Joe Fan na kung hindi babalik ang kanyang lolo ay tiyak na mamamatay ang kanilang buong pamilya. Ngunit kung makaligtas man ang kanyang lolo, tiyak niyang mamamatay ang kanyang ama at mga kapatid. Bumuhos naman ang luha sa mukha ni Ning nang marinig ito. Kaya nang makita ito ni Yan Tang ay mas lalong nagalit siya kay Joe Fan dahil sinabi niya pa ito. Dagdag pa niya na maaari silang maghanap ng isang martial artist na mas malakas sa 7th Ghost upang takutin ito para hindi niya patayin ang pamilya ni Ning. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na ang kanyang plano ay hindi gagana. Dagdag pa niya na magkapareho silang dalawa ng elder na ito kaya sa tingin niya ay alam na niya ang maaaring gawin nito. Una, alam niyang galit na galit ang elder sa ginawa nila kaya sa tingin niya ay desidido na ito na papatayin niya ang Zhou family kahit na ano ang mangyari. Ngunit dahil alam nilang wala doon ang master ng pamilya, ang lolo ni Ning kaya sa tingin niya ay ang susunod na gagawin ng mga ito ay mag-iiwan ng ilang buhay na pamilya upang malaman nila kung nasaan ang lolo ni Ning Ngunit kapag bumalik na ang lolo ni Ning sa kanilang pamilya ay tiyak na magdedesisyon ng 7th Elder na tuluyan ng patayin ang buong pamilya niya. Agad naman na hinawakan ni Yan Tang ang damit ni Joe Fan at sinabi na sa tingin niya ay hindi ito mangyayari at hindi ito magagawa ng Yuming Valley. Ngunit sinabi naman ni Joe Fan na ito ang mangyayari at magsisimula ito kapag bumalik na ang matanda. Dagdag pa niya na mali ang pagkakaintindi ni Yan Tang sa lakas ng isang tayang Zuan Master na antas dahil hindi lahat ng may ganitong antas ay malakas. Nilapitan niya si Yan Tang at sinabi na ang halimbawa nito ay ang lolo ni Ning Sinabi rin niya na hindi takot ang matanda sa kanilang dalawa, sa halip ay takot ito sa mga master na namumuno sa kanyang pamilya at sa patriarch. Dagdag rin ni Joe Fan na kung naging pabaya lang ang matanda ay tiyak na kaya rin nilang patayin ito at hindi man lang ito lalaban dahil takot ito sa kanyang pamilya. Bigla namang sumigaw si Ning sa dalawa at pinatigil niya ang dalawa sa pag-aaway. Agad rin na sinabi ni Ning na alam niyang totoo ang mga sinabi ni Joe Fan sa kanya. Ngunit nais lamang niyang malaman kung maiiligtas ba niya ang kanyang buong pamilya sa kamatayan kung sakaling babalik siya. Kahit na gawin pa siyang human furnace ng 7th Elder ay okay lang ito sa kanya.
Agad namang pinigilan ni Yan Tang si Ning-er nang marinig ang nais niyang gawin. Napabuntong hininga naman si Zhou Fan at sinabi niya na sa tingin niya ay maaari itong gumana. Ngunit nais pa niyang sabihin ang ibang paraan, ngunit agad siyang pinatigil ni Ning-er at sinabi niya na maayos na sa kanya ito. Nagpasalamat rin siya sa dalawa dahil sa mga naitulong nila, ngunit mukhang ito na ang araw na kailangan nilang maghiwalay. Nagsaad rin si Ning-er na nanghihinayang lamang siya na hindi siya nakabisita sa Jianhao Mansion bago pa mangyari ito. Kaya sa huli, ito na ang magiging huling paalam niya sa kanila. Pagkatapos nito ay agad na naglakad si Ning-er pabalik sa lungsod. Pinigilan naman siya ni Yan Tang sa nais niyang gawin, ngunit sinabi na lang niya na dapat niyang kalimutan siya. Dagdag pa ni Ning-er na ayaw na niyang maging pabigat sa kanilang dalawa, kaya mas mabuti pa nakalimutan na lang nila siya. Dagdag pa niya na pagsisisihan niya ito, ngunit kailangan niya itong gawin. Napaiyak naman si Yan Tang nang marinig ito, habang si Ning-er ay nagpatuloy na sa kanyang pag-alis. Kahit na si Zhou Fan ay wala na ring nagawa dahil naiintindihan niya ang nais gawin ni Ning-er. Sa huli, hindi pa rin tumigil ang mga luha ni Ning-er dahil maaaring ito na ang huli nilang pagkikita na tatlo.